Praise the Lord. So, isa pong pagpalang hapon sa bawat isa sa atin. Tayo po muna namin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa pagkakataon na ito. Salamat din po sa buhay ko ng bawat isa. Maging sa mga salita mo na aming akong pag-aaralan sa pagkakataon na ito. Dalangin ko lahat. Patuloy na mag-usap ka sa bawat puso. Padre ng Espiritu, salamat din po sa iyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Makakaupo na po tayo lahat sa presensya po ng Panginoon. So kung may mga Bible po kayo, makipag-buklat po kayo sa akin. In the book of 1 Corinthians 15, verses 57 to 58. Yan po yung text po natin sa hapon na ito. Matatagpuan in 1 Corinthians 15, verses 57 to 58. Na ang sabi po dyan, but thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So salamat. Dahil sa ating Panginoon Jesus, meron pong katagumpayanan ang bawat isa. At sabi dito sa verse 58, therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So our topic this afternoon, it is about abide in the Lord. Yan po yung ating pag-uusapan. Abide in the Lord. Manatili po tayo sa Panginoon. Dahil kung mananatili po tayo sa Panginoon, ang sabi po dyan sa ating text kanina ay tsak, ikaw at ako ay magiging tagumpay sa mundong ito. So ang tanong, how to abide in the Lord? So balik po tayo doon sa verse 58. Sabi dyan, so my dear brothers and sisters, be strong and be steady. Bakit na iba na yung translation? I'm using NIV po. Please remember it. Whenever I please the word of God, my version is only NIV. Puro NIV yung lalagay ko. Hindi ko na na-check. So, sabi po dyan, so my dear, kasi ang binasa ko kanina dito sa Bible ko NIV, yung parang nakalagay dyan ay ibang version. Okay. So, sabi po dito ulit, therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So sabi ko kanina, how to abide in the Lord? So number one is that we must steadfast in the faith. Yan. Steadfast. Ibig sabihin, nandun po sana na maging matatag tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Dahil kung hindi po tayo magiging matatag sa ating pananampalataya sa Panginoon, madali lamang kung tayong hikayatin ng kaaway. At alam po natin na ang kaaway po natin sa mundong ito ay walang iba kundi si Satan. Marami po siyang mga ginagawang temptation na gusto niya tayong hikayatin para manilbihan sa Kanya. Kaya kinakailangan maging matatag po tayo sa ating pananampalataya at alam natin kung sino ang Diyos na tinanggap po natin sa ating buhay. 1 Peter chapter 5 verse 9, sabi po dyan, resist Him, standing firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of sufferings. So, hindi lamang po ikaw ang mayroong sufferings, but remember, lahat po ay nagkakaroon ng suffering sa kanyang buhay. Ang kagandahan lamang po sa isang Kristiyano, meron po tayong tatakbuhan, at meron tayong lalapitan. Kung dumating man po ang sufferings, mga testing, mga trials na nangyayari sa buhay natin. So yun po yung kagandahan. Dahil kung wala po tayong pananampalataya sa Panginoon, ay baka kung saan tayo pupulutin. Maaaring baka mawala ka pa sa tama mong katinuan. Kaya salamat kay Lord. Dahil sinasabihan po niya tayo na kinakailangang magpakatatag ang bawat isa.
So anuman po yung ating hinaharap o ating kabigatan, nararanasan sa mundong ito, sabi ni Lord, magpakatatag ka. 2 Thessalonians chapter 2, verse 15. Okay, sabi niyo ulit dyan. And 2 Thessalonians 2:15. So then, brothers, stand firm and hold to the teaching we pass on to you, whether by word of mouth or by letter. So kaya nga po merong salita ng Diyos na pinapakinggan ang bawat isa. So nandun sana wag natin kalilimutan ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ito po ang nagbibigay buhay, kalakasan, pag-asa sa bawat isa sa atin. Especially kung tayo ay susunod. Ayan, kaaawit lang ninyo kanina, trust and obey. Which is true. Kailangan natin magtiwala sa Diyos at kailangan po natin sumunod sa Kanyang utos. Dahil kung yun po ang gagawin natin, I believe na kahit na anuman ang sitwasyon na nangyayari sa buhay po natin sa mundong ito, tayo po ay makakatayo. Kaya alalahanin po natin na ang Panginoon ay nandyan lamang mga kapatid, hindi Kanya pinababayaan. Dahil ang Panginoon po ay naghihintay lamang sa ating paglapit sa Kanya. Dahil kailanman ay hindi ka iiwanan ng Panginoon. Tao lamang po ang nag-iiwan sa Diyos. Tao lamang po ang nakakalimot sa Diyos. Pero ang Diyos, hindi Kanya pwedeng kalimutan. Colossians chapter 3 verses 1-3. Okay, sabi ulit yan. Since then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above. Yung puso natin dapat, nakatuon na siya doon sa mga bagay-bagay na maka-Diyos. Hindi na po sa mundo ito. So, kung tatanungin kaya tayo ni Lord, yung bang mga puso natin right now ay nakafocus na ba doon sa mga kagustuhan ng Panginoon? Or still pa rin na makamundong mga bagay? Kaya sabi diyan, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Next verse. Set your minds on things above. Hindi lamang po puso, maging yung isipan natin. Kaya nga kinakailangan po ang renewed mind. Kinakailangan na mabago ang klase ng kaisipan meron tayo. Dahil kung hindi po mababago yung klase ng kaisipan meron ka kapatid, hindi rin mababago ang klase ng buhay meron ka. Kasi ang tao kung anong iniisip siyang ginagawa, di ba very powerful po yung mind. Kahit na meron kang ginagawa, busy-busy ka ngayon. Pero bigla na lamang na may sumulpot doon sa isipan mo, na may nagsabi na, ito ay yun pala. Bigla mo na lamang iiwanan yung ginagawa mo. No? Pag hindi ka nag-isip talaga, panadalik ka doon sa biglang inisip, kahit na may ginagawa ka. Kaya dito makikita po natin, kaya we need to have our minds set on things above, not on earthly things. Kasi kung makamundo, still pa rin na worldly thinking tayo, ay walang pagbabago. The same pa rin, katulad ng mga taong walang Diyos sa kanilang buhay. Verse 3, sabi niya, for you died and your life is now hidden with Christ in God. Kaya may pagbabago. The old has gone, the new has come. Bagong nilalang na po sa mata ng Diyos. So, napakahalaga po in order to abide in the Lord is that talagang tingnan natin yung ating pananampalataya. Na talagang lumalago po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. At sabi niya sa kanyang salita, di ba, faith comes from hearing and hearing the message of God. So sa pakikinig po natin ng salita ng Diyos, lumalago ang ating pananampalataya. So number 2 po, in order to abide in the Lord is that, sabi doon kanina, still pa rin doon sa verse 58 na ating binasa kanina, let nothing move you. That is our number 2. Let nothing move you. Walang sino man daw po yung pwedeng
what's that? Let natin review kung sa lindol sana, hindi ka malinindol. Hindi ka masishake sa English. No? Ayan. Na kahit na anong bagyo, anuman yung sitwasyon, still pa rin na talagang matatag ka, still pa rin na nakatayo ka. Kung saan yung pwesto mo, still na nandyan ka pa rin. Kahit na nangyayari sa kapaligiran mo ay magulong na, pero peaceful ka pa rin. Kasi ka hindi ka natitinag, that is the word na hinahanap ko. Hindi ka natitinag, no? Nandun ka pa rin na nakatayo. Katulad sana ng kawayan. Pag malakas po ang hangin ng kawayan, makikita lang natin yung kawayan, masayaw sa yan. Pero pag natapos na po, yes, nakikita mo siyang nakayupo. Pero mamaya, ay, nandyan na naman, na talagang nakatayo na naman. So, ganun din po mga kapatid. Dahil sa mundong ito, hindi po tayo nawawalan ng testing. Hindi tayo nawawalan ng mga trials na nangyayari. Meron at meron pong nangyayari sa buhay ng bawat isa. Kahit tatanungin mo yung katabi mo. No? Meron testing yan. No? May mga problema na dumarating sa buhay. May mga bagay sa buhay. Yun nga lang, may bagay siya, pero it's good dahil signal number 1 lang. How about the others? Signal number 10. No? So, ano man klaseng signal, yung bagyo ng buhay mo ngayon, kapatid, may pag-asa. Sabi ni Lord, let nothing move you. 2 Corinthians chapter 4, verses 16 to 18. Okay. Sabi niya ulit sa kanyang salita, therefore, we do not lose heart. Kaya wag daw po tayong mawalan ng tiwala or maging yung puso po natin ay manghina, panghinaan. No. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly are being renewed day by day. Ito pong kagandahan because God is changing us from glory to glory. Patuloy po na binabago ng Panginoon ang buhay po ng bawat isa. So yun po yung kagandahan ng nananatili kay Kristo. Kaya kung tayo po ay hihiwalay sa Kanya, talagang wala tayong magagawa. We need to abide in Him. And then next verse, sabi diyan, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So, ibig sabihin mga kapatid, yung mga dumarating na pagsubok sa buhay natin, there is a purpose. Amen. There is a reason kung bakit naranasan mo siya, kung bakit dumating siya sa buhay mo, yung ganyang sitwasyon, yung ganyang testing, yung ganyang trials, dahil may plano at may purpose ang Panginoon. Ang nais po ng Panginoon, anuman yan, ay isalin natin siya. Si Lord ang nagbigay sa atin ng problema, di ibalik natin sa Kanya. Sabi niya, come to me, you who are heavy laden. No? So, huwag mong suluhin. Ibigay mo sa Kanya. Dahil siya lamang po ang tanging pwedeng tumulong sa bawat isa sa atin. Wala na po tayong ibang tatakbuhan. Dahil kung tatakbo ka sa iba, baka lalo laban, magugulo ang buhay mo. Pero at least, kung diretso ka na sa Panginoon, ay madali niyang ayusin. Ano mang klaseng gusot, ano mang klaseng gulo ang nangyayari po sa buhay natin. No? Kaya, hayaan natin na ang Diyos ang siyang kumilos po sa buhay natin maging sa ating kaligtasan. Verse 18. Sabi niyo, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Kaya huwag tayong nakapokus sa mga nakikita ng ating mga mata. Kasi minsan po, pag nakapokus tayo dyan, maraming temptation kasi. No? Kaya, huwag mo yung ating tingnan. Kundi, mas maganda po na mag-focus po tayo for those spiritual things. Mga bagay-bagay na nakakalugod,
sa mata ng Diyos. Kaysa sa mga bagay-bagay na nalulugod lang yung ating mga mata dahil ikakapahamak po natin ito mga kapatid. Ay makikita po natin dito na tunay po na ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, alam niya ang sitwasyon ng bawat isa. Alam niya ang nararanasan mo, alam niya ang problema mo, alam niya ang nangyayari sa buhay mo. Dahil ang problema po natin ay sabihin na natin katulad lang ng damit na isinuot mo ngayon. Dahil yung damit na isinuot mo, yan yung pinili mo at yan yung gusto mong isuot ngayon dahil alam mo na, oh, okay sa akin ito, bakit ito. So, ganun din po. So, yung problema mo, bagay na bagay sa iyo. Bagay na bagay. Kaya kung bagay sa akin, bagay pa rin. Alangan na ibibigyan ka ni Lord ng problema hindi mo kaya. So, lahat ng problema, lahat ng kabigatan, alam ni Lord na kaya mo yan. Ang hinihintay lang ni Lord, ang paglapit mo para ikaw ay kanyang tulungan, no? Para ikaw ay kanyang gabayan kung ano ba yung tamang desisyon na gagawin mo, tamang solusyon para makayanan mo ang problema mo. Kaya kailangan natin ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Isaiah 41 verse 10. Okay, sabi niya ulit sa kanyang salita. So do not fear, kaya huwag kayong matakot mga kapatid. For I am with you, this is the promise of God. Sasamahan po tayo ng Panginoon sa lahat po ng laban natin sa mundo ito, sa lahat ng mga challenges na nangyayari sa buhay natin, sasamahan tayo ng Panginoon. For I am with you, do not be dismayed. Huwag tayong madismaya. Kaya po ang discouragement ay walang puwang sa buhay po natin. Kaya sabihin mo din sa katabi mo, walang puwang ang discouragement sa buhay mo. Yes, kasi baka kunting bagay lang ako, nakakadismaya. Ako, discouraged na ako. Kapatid, hindi po yung salita ng isang mananampalataya. No? Hindi dapat lumalabas sa bibig natin na sinasabi natin na nadi-discourage ako, nadi-dismaya ako. Remember, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, He give us, He encourage us. At palagi niyang sinasabi sa kanyang salita, do not be discouraged. Do not be dismayed, sabi ng ating Panginoon. Isaiah 41 verse 10, balik tayo doon. Sabi doon, no, kasi hindi pa tayo tapos, and Isaiah 41 verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Ang gagawin niya, I will strengthen you and help you. Palalakasin kita, tutulungan kita. I will uphold you with my righteous right hand. Ang ganda po ng pangako ng Panginoon. Kung lubusan po tayo magtitiwala sa Kanya, no? Nandiyan po ang gagawin ng Panginoon. Hindi po niya tayo mababayaan. Palalakasin niya tayo, kaya kung naghihina ka ng kahapon dahil ang daming trabaho, nakakapanghina ang mga problemang dumarating sa buhay, kapatid, sa presensya ng Panginoon ay may kalakasan. Amen. Sa presensya ng Panginoon, nandun na mararamdaman natin na nandyan po ang Diyos na handang tumulong at magpalakas sa atin. Kaya kung tayo po ay napapagod na, i-declare natin ang salita ng Panginoon. And Philippians 4:13, dapat memory verse na ninyo. Ang Philippians 4 verse 13. No, wala din, hindi ko ibinigay. Kasi ang sabi doon, I can do all things through Christ who strengthens me. No? Para kung maghina kayo, declare the word of God. Because the word of God is powerful. Makapangyarihan ang salita ng Panginoon. So makikita mo doon, as you confess, as you declare the word of God, nararamdaman mo ang panibagong kalakasan na ibinibigay ng Panginoon. So kailangan po natin mga kapatid. Hebrews 12 verse 28. Okay, sabi niya ulit sa kanyang salita. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken,
Ito po yung klase ng kaharian na ipinangako ng Panginoon, na ibinibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi dito, let us be thankful and ano yung nandun sa dulo? O yung iba kanina, pwede kong mabasa pero ngayon hindi ko siya. Yan. Masyado kasi mahaba yung nawala. Kaya hindi ko mag-gets kung ano word yun. To offer your... Bakit naging... Hebrews 12 verse 28. Let us be thankful and ano yung word na yun? So worship God acceptably. And so worship God. Pwede po bang pakikuan ninyo yung font ng inyong... kasi pwede naman iitan yan eh. Kasi mas lang kanina ko pa siya. Okay. And so worship God acceptably with reverence and awe. Kaya nararapat lamang po na ang Diyos ay kinakailangan talagang sambahin, purihin, dakilain, at siya lamang po ang tanging Diyos sa buhay natin. At least dito pala malinaman. Okay, ito lang para. Number 3. Number 3, how to abide in the Lord. Sabi doon, always give yourself fully to the work of the Lord. Ito na po yung pagtuunan natin ng pansin. Yan bang sarili natin na totally na ialay natin para sa gawain ng Panginoon? No? Pag-araw ng day off, andun po sana yung ating excitement na pumunta sa tahanan ni Lord. Buti nga kayo, half day lang ang service ninyo, hapon lang. Ang mga Saturday and Sundays, full day. No. Ano kayang pagkakaiba sa day off ng oras? Hello, mga weekdays. No, hindi lamang po sa Monday, from Monday to Wednesday. Kasi, ay, Monday to Friday, kasi hanggang hapon lang. So, dapat sana, mas maaga tayo. No, hindi lamang po para sa inyo Monday. Kasi I believe na mayroon din mga kapatiran natin na weekly sa week na nakikinig. Kasi kung tutuusin po ang service natin 2 to 3:30, parang minsan 1.5 hours lang tayo. No? Medyo agahan naman po natin at i-prepare naman po natin ang sarili natin. Kasi kailangan po yun. Hindi palibhasa oras na o di kaya, pag alam po natin na medyo nalilit tayo, after the service, you can practice. Kung sino ang maglilit sa susunod, na handa na po yung inyong mga aawitin and you can have your practice. Kaya kahit na malate kayo sa susunod na service ninyo, bali parang rehearse na lang yung gagawin ninyo. Kasi nakapag-practice na kayo. Hello, may pagbabago. Amen. Yes. Para hindi yung darating tayo, sige hanap dito, hanap doon. Sabi ko nga, parang ako yung na-stress, pero hindi pwedeng mag-stress. No? Dahil hindi rin po bagay sa atin ang ma-stress. Kaya tingnan ko natin lang. So sabi natin, always give yourselves fully to the work of the Lord. Romans 12 verse 1. Sabi ko yan sa Romans 12 verse 1, therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices. So una sa lahat, ialay po natin ang ating sarili. Offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. So una sa lahat, yung ating sarili, ihanda po natin, i-offer natin sa Panginoon. Kaya dapat po pag-araw po ng day off natin ay maghanda na kasi tayo bago matulog sa gabi. Maaaring sa mutas, no? Kasi ay ito lang yung time ko na medyo mahaba ng konting aking tulog. Kasi na day off, okay lang. Pero we should know how to manage our time. Amen? Amen. Kasi kung tutuusin na, half day lang yung service ninyo. How much more kung i-hold din natin? Sino sa inyo ang gustong hold ang service ninyo?
Kung yung half day ka, nahihirapan ka. How much mo mag-full day? Kaya tignan ko natin mga kapatid. Kasi sabi diyan, kinakailangan na una sa lang, i-offer natin ang ating sarili. So kapatid po, ng pag-offer natin sa ating sarili, ayan, sabi ko nga, prepare everything. Bago matulog sa gabi, prepare everything. Lalo-lalo na po pag kayo ay pupunta sa tahanan ng Panginoon. Pati lahat ng isusuot ninyo, dapat nakaprepare na. Para hindi ka na maghahabol ng oras. Kasi minsan mas nasasayang oras natin sa pagbibihis. Pag hindi mo gusto yung damit mo, sige, kalkal dito, kalkal doon, ay dapat nakahanda na siya. No? Kung ano yung i-prepare natin. Ano yung dadalhin natin. Buti nga sa inyo kasi lahat kayo pwedeng gamitin. No? Eh kung mag-Sunday kayo, ay daw kung makakatayo kayo dito sa harapan. Sa dinami ng mga kapatiran during Sunday. No? Na talagang yun lang pwedeng tumayo, yung talagang nag-practice at talagang alam nila na pa. Pero sa weekdays natin, nabibigyan ko ng chance ang bawat isa. So it's your privilege actually na kayo ay nakakatayo at kayo ay ginagamit ng Panginoon. So huwag nating sayangin. Nandun din po sana na we're going to do our best. Kasi pinagkatiwalaan po tayo ng Panginoon. Binigyan po niya tayo ng chance, binigyan po niya tayo ng time. Magpasalamat na tayo dahil tingnan po ninyo, every week, at least nakikita ninyo mukha ninyo doon sa Facebook. Eh tingnan niyo mga kapatiran natin sa ibang grupo, lalo na paglinggo. Minsan hindi man lang makita yung kanilang mukha. Lalo na yung mga nakaupo lamang. So, praise God. Dahil alam ko naman may pagbabagong gagawin ang Panginoon. And 1 Corinthians 16, verses 15 to 16. Sabi doon. You know that the household of Stephanas were the first converted in Achaia, and they have devoted themselves to the service of the saints. I urge you, brothers, verse 16, to submit to such as this and to everyone who joins in the work and labors at it. Okay, go to Mark chapter 8, verse 35. Mark. For whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for me and for the gospel will save it. Kaya talagang makikita po natin na kung tayo po ay nanilbihan sa Panginoon, totally. Totally, wholeheartedly, talagang todo-todo ika nga na ibibigay natin surrendered life. Ang paninilbihan sa Panginoon, 100% dapat ibigay sa Panginoon. Bakit kinakailangan? No, sabi natin, always give yourselves fully to the work of the Lord. Bakit nga ba? Dahil meron din pong rewards na naghihintay. Ibalik na natin doon sa verse 58. 1 Corinthians 15, verse 58. Sabi doon. And 1 Corinthians 15, verse 58, doon sa ating text kanina. Sabi doon, no, always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Yung last po na sentence, sabi niya, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Kaya sinasabihan po tayo na nandun po na yung gawa ng Panginoon, i-priority po natin dahil hindi po nasasayang ang ating ginagawa sa Panginoon. Hindi po nasasayang ang ating paglilingkod sa Kanya. Kaya kung ginagawa po natin ito buong puso, no? Buong buhay ginagawa natin dahil mahal natin ang Panginoon, hindi natin ginagawa isang bagay dahil para sabihin nila na magaling ako,
para sabihin nila na ganito. Hindi, ginagawa po natin para sa Panginoon. Amen. Remember, ang dapat malugod ay ang Diyos. No? Hindi ang tao. Huwag tayong mangamba. Nasasabi ng tao, baka kung ano ang sabihin nila sa pag-i-MC ko, sa paglilid ko ng praise and worship, sa pag-share ko ng salita ng Panginoon. Hindi na po natin problema yun. No? Ang napakahalaga po is that we have that availability and willingness to do it. Because God is the one who gives us that ability. Kaya sabi diyan, hindi nasasayang ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi diyan sa Galatians 1 verse 10, am I now trying to win the approval of men or of God? Or am I trying to please men? I would not be a servant of Christ. So sa lahat ng ginagawa natin, papuri para sa Panginoon. Kasi hindi po natin mapipis ang tao. Tatandaan natin ito. Meron at merong taong magkukumen sa ginagawa natin. Kaya pag dumating yung time na nag-comment sila ng negative, praise the Lord. Kasi yun yung gagamitin natin para for improvement ba. Huwag tayo magigis maya, or huwag tayo ma-offend, but we need to accept. Kung totoong ganun nga, at least may chance na mabago. Kaya mga kapatid, ang pinapupurihan ko natin ay ang Diyos na tumawag sa bawat isa sa atin. Colossians 3 verses 23 to 24. Sabi ulit, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men. Pwede rin natin i-apply ito sa bahay ni Amo. Ano man yung ginagawa natin? No, ginagawa natin para sa Diyos. And verse 24 sabi diyan, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. So sa lahat ng ginagawa, gawin natin buong puso. Tingnan po ninyo, maging sa bahay ng mga employer po ninyo, kahit na anong klaseng ugali meron si Amo, pag gumawa po kayo at galing sa puso, it will cover up. Nakukuburan ba kahit na medyo may mga negative na sinasabi si Amo? Because you know it, na you do your best. Ginawa mo ito na talagang galing sa puso mo. Minsan nga, talagang makikita po natin yung power pag nagtratrabaho po tayo na galing sa puso. Kasi kahit hindi ka marunong magluto, ang tikim nila masarap yung luto mo. Paano galing sa puso? The power that comes from the heart. Okay, pangilan na tayo. Number 4. Number 4, how to abide in the Lord is that keep the anointing that you receive. Keep the anointing. Because it's one of us. We are anointed by God, mga kapatid. When we receive Jesus Christ as our Lord and personal Savior, we are anointed by God. 1 John chapter 2 verse 27. Sabi po doon sa 1 John 2 verse 27. As for you, the anointing you receive from Him remains in you. And you do not need anyone to teach you, but as His anointing teaches you about all things, and as that anointing is real, hindi ko peke yung anointing na natanggap ng bawat isa, ng counterfeit, sabi dyan, just as it has taught you, remain in Him. Kaya manatili po tayo sa Panginoon. Pag sinabing anointing, andyan po yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. That comes from God. That comes from the Holy Spirit. And remember, the Holy Spirit resides in our heart. Kaya, ang bawat isa po sa atin ay kinakailangang mapuspos ng banal na Espiritu, mga kapatid.
And Psalm 23 verse 5, sabi ulit doon, Psalm 23 verse 5. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Kaya kaninang nag-uumpisa pa lang tayo, if you still remember your opening song, we did it. Isn't it? Yung opening song po natin kanina, inawit ng bawat isa. Which is, ito po yung isang way para we can remain in the Lord. Kasi kung wala na po yung anointing at ibang klaseng anointing na ang nasa iyo, kapatid, I believe talaga mawawala ka sa presensya ng Panginoon. That's why kinakailangan mapuspos po tayo ng banal na Espiritu. And this is one way na ginagawa po natin para tayo mapuspos ng banal na Espiritu. Yan, fellowship, pakikinig sa Kanyang salita, panalangin, pagpupuri sa Panginoon, pag-aaral sa salita ng Diyos. Kaya mahalaga po ito. And of course, yung inawit ulit ninyo, trust and obey, para patuloy po tayo mapuspos ng banal na Espiritu. Number 5, in order to abide in the Lord is that keep His commandments. 1 John 3 verse 24. Sabi ulit yan. Those who obey His commands live in Him, and He in them. And this is how we know that He lives in us. We know it by the Spirit He gave us. Kaya alam natin na ang Diyos ay nasa atin kasi nga merong Espiritu ng Panginoon. Sabi niya. Those who obey His command, that's why it's very important to obey His command. Sumunod sa utos ng Panginoon. At alam po natin na ang Biblia na ating pinag-aaralan, ito po ang utos ng Diyos. Sa madaling salita, ito ang batas ng Diyos na kinakailangang sundin natin. Sa mundo, may batas ang mundo. Ganun din po ang batas ng Diyos. Kung sa mundo nga, kung tayo sa batas ng mundo, kasi nga kung if you're going to susuwayin mo yung batas ng mundo, baka mapunta ka ng bilangguan. So how much more ang batas ng Diyos na kinakailangang sundin natin dahil ang kaparusahan ay distraction. And that is eternal. Wala ka nang magagawa doon pag napunta ka doon sa final destination, which is hell, sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Kaya sabi diyan, we need to obey His commands. At kung tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos, nagpapatunay lamang po, nagtunay na may Diyos sa buhay natin. And then John 14 verse 15, another supporting verse. Ayan mo. If you love me, you will obey what I command. Kaya kung totoo at tunay na minamahal natin ang Diyos, patunayan natin. Paano natin mapapatunayan? Pagsunod sa Kanyang utos. Ano ba ang utos ng Diyos na napapakinggan natin na hindi tayo sumusunod? Question mark po yan sa buhay natin. Kaya tingnan po natin. Dahil ang salita ng Diyos, this is the command of God, ito ang salita niya na kinakailangang sundin. Hindi po tao ang Diyos. Kung ang batas na ng tao sinusunod. For example, di ba si amo mo, meron siyang pamamalakad sa bahay ng amo, may batas ang amo, isundin. Kung hindi mo siya susundin, baka matsawla ka, ma-terminate ka. Kung kay amo, takot kang hindi sumunod, how much more kaya sa Diyos na pinaglilingkuran natin? So the more po sana na sumunod tayo because it is eternal, mga kapatid. At ang buhay natin ay hindi lamang po sa mundong ito, kundi ginagawa natin ang paglilingkod sa mundong ito upang sa ganun mawala man tayo, makakamtan po natin ang buhay na walang hanggan.
At yun ang pangako ng Panginoon. So ano ba ang pipiliin natin? Pipiliin ba natin magiging eternal, mapunta tayo sa eternal destruction, than to go to the place where God, the dwelling place of God, na kung saan it will be a perfect life, mga kapatid. Kaya napakalaga po na sumunod tayo sa utos ng Panginoon. Kaya kung may utos ang Diyos na napapakinggan natin, na hindi pa po natin ginagawa, panahon na para tingnan po natin, saliksikin ang ating sarili. Tingnan po natin kung sumusunod ba tayo sa Panginoon. And that will be our last one, how to abide in the Lord. Number 6 is doing the will of God. Doing the will of God. Kasi kung sinusunod po natin ang salita ng Panginoon, no, I believe that you are abiding in the Lord. That you are remaining in the Lord. Pero pag iba na po yung ating sinusunod, ay ibang usapan na po. 1 John 2 verse 17. 1 John chapter 2 verse 17. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. Kaya ang tao na sumusunod sa utos ng Diyos, siya ay mabubuhay magpakailanman. Kaya kung sumusunod ka sa kagustuhan ng Panginoon, wala kang dapat ipangamba. Wala kang dapat ipangamba sa buhay mo sa mundong ito if you are doing the will of God. Dahil alam mo na kung sumusunod ka sa kalooban ng Diyos sa buhay mo, napakaganda po ng kahahanturan. And Romans 12 verse 2, sabi niyo ulit, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Para po malaman natin kung ano nga ba ang naisip ni Lord sa buhay natin, ano ba ang perfect will ng Panginoon. Kinakailangan ito ang gawin natin. Do not conform any longer to the pattern of this world. Kaya huwag tayong sunod ng sunod sa uso. Kung ano ang makamundo, huwag na natin susundin. Dahil may mga makamundong gawain na talagang ipapahamak po tayo mga kapatid. So, titingnan po natin, kaya sabi, do not conform any longer to the pattern of this world. At ito pa, but be transformed by the renewing of your mind. So, kailangan talaga na mabago po ang klase ng kaisipan meron tayo. Because our isipan is very powerful. Kasi kahit na nakaupo ka dyan, saan na nakarating ang isipan mo? Di ba pwedeng makauwi ng Pilipinas kahit na nakaupo ka? Pwede kang gumawa ng kahit na anumang gusto mong gawin kahit na nakaupo ka through your mind. Makapangyarihan po ang mind. Ang tao meron siyang kapangyarihan, hindi lang na naiisip. Yung isipan nga lang niya, punong-puno ng kapangyarihan. Kasi pwedeng gumawa, pwedeng magkatha ng kwento, no? Through the mind. Pwede siyang bumuo ng isang bagay through the mind, isang Eh, paano na lang kung yung klase ng kaisipan ay negative, ano mangyayari sa buhay mo? Lahat na nakikita mo sa mundo ay hindi tama sa'yo. Talagang walang saysay ang buhay mo kasi ang buhay mo gano'n. Siguro wala kang magiging friend. Sino ba naman ang tao may gusto doon sa palaging lumalabas na lang sa bunganga ay negative? Wala na siyang nakitang maganda. Lahat na nakikita puro may comments. Kaya huwag kayo masyadong comments ng comments. Lalo na pag mga negative comments. Alam po ninyo, pag magaling po kayo mag-negative comments, no, ipinangangalandakan ninyo kung sino kayo. No?
Sinasabi mo doon, ay ganito ako. Hallelujah. Parang katulad din ng pour out of the abundance of the heart, the mouth. Kung ano ang laman ng puso, lumalabas sa bunganga. Kaya kung si Maria ay in love kay Mario, wala nang sinabi kundi si Mario. Kasi yun ang laman ng kanyang puso. Kaya nakikilala po natin ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang pananalita. Kaya kahit na first time lang na makaharap yung isang tao, pag nagmura na yan, ay, sasabihin mo, ay, hindi makilala ang Panginoon. Kasi ibang lumalabas sa bunganga. So, kinakailangan ang renewed mind. And remember, we have already the mind of Christ. Nung tinanggap po natin ang Panginoong Jesus as our Lord and personal Savior at ibinigay po natin ang buong buhay, buong pagkatao kay Lord, kasali na po ang isipan natin. So even right now, pag sinasabi mong may Jesus ka sa buhay mo, I believe, even your mind become already the mind of Christ. At kung mind na po ni Jesus, ang klase ng isipan meron tayo, I believe, tama ka ng mag-isip. Maganda ka ng mag-isip. Isang A. So, hindi po lahat ng kumakatok sa pintuan ng isipan mo ay pagbubuksan mo. May mga bagay-bagay na kinakailangan huwag mong papasukin. Palagi ko pong sinasabi, ano pong verse yung ating salamin? Philippians 4:8. Remember Philippians 4:8. Sige ka, isilip ko nga kapatid. Wala din pre-isisilip ko bago tayo pumunta sa ating conclusion. Philippians 4. And Philippians 4:8, sabi po doon, pag ang klase ng kaisipan meron na kapatid, yung kumakatok sa pintuan ng iyong kaisipan, ay qualified. Sa Philippians 4:8, you welcome it. Pero kung hindi siya qualified, huwag papasukin sa iyong isipan. Remember, you have freedom of choice. Papapasukin mo ba or you're going to reject it? Yan. Finally, brothers, whatever is true. Yung kumakatok ba sa isipan mo ay true, totoo ba? No. Whatever is noble, noble ba siya? Whatever is right, right ba siya? Whatever is pure, pure ba siya? Whatever is lovely, lovely ba? Whatever is admirable. Sabi na, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So ito po yung ating salamin. Pag qualified siya dyan, ibig sabihin, isipin mo. Pero kung hindi siya qualified, hindi naman pala totoo, no, katang-isip mo lamang, ginawa lang pala ng isipan mo, I reject it. Kasi kung i-entertain mo kapatid, no, ayan, baka darating yung time, dyan ka na mabubuhay kasi yun ang laman ng isipan mo. Kaya sabi lang, dapat totoo. Kasi tayo mga tao, especially yung walang espiritu ng Diyos sa kanilang buhay. No? Kung iisipan na natin, kawawa sila because wala na silang chance. Kasi nga, walang mag-guide sa kanila. They don't have the Spirit of God. Kaya kung ano lang yung pumasok sa isipan, yun na yung ginagawa, yun na ang sinasabi. Kaya mapalad ko ang bawat isa. Dahil nabigyan ko ng pagkakataon. No? Na nababasa natin, napapakinggan natin ang salita ng Panginoon, natuturuan tayo kung ano ba yung mga dapat natin gawin para malugod po ang Diyos sa buhay natin. Dahil kung malulugod po ang Diyos sa buhay natin, kapatid, ano man ang sitwasyon mo, I believe, you can come out victoriously. Kaya in our conclusion, John 15 verses 4 to 5. Dito po tayo magtatapos sa verse ito.
So, before that, how to abide in the Lord? Sabi natin kanina, we must stand fast in the faith. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Keep the anointing that you receive. Keep His commandments and doing the will of God. Kaya sabi po rito, sabi ng ating Panginoon Jesus, remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Kung gusto po natin maging mabunga, kung gusto po natin na pagpalain ang buhay natin, manatili po tayo sa Panginoon. In verse 5, sabi po niya, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Kaya tunay po, mga kapatid, wala pong magagawa ang tao kung walang Kristo sa kanyang buhay. Kung hindi isinasali si Kristo sa kanyang buhay, walang magagawa. Kaya nararapat lamang po ng buhay natin, every day, every time, ang magiging partner ng buhay natin, the best partner sa buhay natin, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. No? Siya po ang the best partner, mga kapatid. Sa mundong ito, habang tayo ay nabubuhay, ang Panginoong Jesus. Dahil kung siya po ang magiging partner natin sa lahat ng aspetos ng buhay natin, magiging tagumpay po tayo sa mundong ito, kahit na may mga testing, may mga trials, may mga hirap, sufferings na nararanasan ang bawat isa, meron tayong kasama. At ang kasama natin ay ang makapangyarihang Diyos na lumala ng langit at lupa, ang makapangyarihang Diyos na walang imposible sa Kanya. Kaya patuloy po tayong maglingkod sa Kanya. Hindi po nasasayang ang paglilingkod po natin, mga kapatid. So ito po sana yung magbigay ng inspirasyon sa bawat isa sa atin, na anuman po yung nai-encounter natin sa buhay natin sa mundong ito, meron tayong pag-asa dahil nandyan po ang Diyos natin. At ang Diyos na tinanggap natin sa buhay natin ay Diyos na buhay. Buhay po ang Diyos natin. At alam natin na siya ay isang tagumpay na Diyos. Dahil magiging tagumpay din po tayo at mapapagtagumpayan din po natin ang buhay natin sa mundo nito. Amen? Panginoon, salamat po God sa iyong banal na salita. Na minsan pa po, ipinaalala mo po sa amin, Lord, na tunay nga po wala kaming magagawa kung wala ka na naghahari sa buhay natin. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy na kumapit at lumapit sa iyo, Lord God. Ano man ang sitwasyon po ng bawat isa, Panginoon, alam mo ito, God. Alam mo kung ano ang nangyayari sa buhay ng iyong mga anak. Pero ipinangako mo, Panginoon, na hindi mo po pababayaan ang nagtitiwala sa iyo, lalong-lalo na po ang sumusunod sa iyong mga utos. Dahil ang salita mo, Panginoon, if you obey, you will bless them. Kaya tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa, na hindi lamang po tagapakinig ng iyong salita, kundi higit sa lahat, namumunga po sa buhay ng iyong mga anak, ang bawat salita na kanila nga pong napapakinggan, bawat salita na kanila nga pong nababasa, Panginoon, Lord, tulungan mo may apply ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa ginagawa mo po sa buhay ng bawat isa at maging sa mga gagawin mo pa po. Salamat, Lord, at itinabalik ko sa iyo mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik mo sa atin.